Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa 2 Corinthians chapter 4. Basahin po natin muli ang whole chapter. 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 18. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, tayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 18. Kung nakita na po, isang malakas at masaya. Verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Verse 2 kayo po. But having renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but the manifestation of the truth, commanding ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Verse 4. In whom to God is word of blinded minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves your servants, for Jesus' sake. Verse 6. For God commanded the light to shine out of darkness, and shine on our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us. Verse 8. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in spirit. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. 10. Always bearing about in the body of dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Verse 12. So that thou worketh in us life and give. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Verse 14. Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall rise up us also with Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sakes, that the abundant grace may through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Verse 16. For which cause we faint not, but through our yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Verse 18, altogether ready with. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumindi, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na ikaw ang aming Diyos na tapat at mapagmahal, mapagbiyaya. Maraming salamat po na patuloy mo po kaming ginagabayan, iniingatan, inilalayo sa anumang gawa ng kaaway, patuloy mo kaming binibigyan ng kalakas at kalusugan, at maraming salamat din po sa mga panalangin po namin, sa aming mga kahilingan, na inyo pong sinagot, ipinagkaloob sa amin. Sa oras na ito, tunay na hindi po kabilang ang iyong pong mga biyaya. Yes. At hindi rin po mabilang ang aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Patawad po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Banal Espiritu, patawad po. Pakalinisin po po ang aming pupuso't isipan upang matanggap po namin na maayos at may kagalakan ang inyong banal na salita. Sa bawat araw ng aming pong buhay, aming pong hinihingi ang inyong pong presensya, ang inyong pong gabay. Sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Banal Espiritu, pakapuspusin mo po kami. At dalangin din po namin sa gabi ito, kapayapaan sa Jerusalem,
kaligtasan po ng mga taga-Israel. Patuloy mo pong gamitin ang buhay na iyong kaloob sa amin para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin din po namin na patuloy po kayo magligtas sa bayang ito at saan man po kami mapunta, gamitin mo po kami sa pagbabahagi ng kaligtasan. Salamat po sa mga natapos na activities mula kahapon at kanina sa National Balete, sa Balete National High School. Salamat sa mga estudyante na nakinig at tumanggap sa aming pong Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa, isang araw magkaroon po doon ng ministry, ng outreach, at kung sino man po ang inyo pong ilalagay doon, kami po ay umaasa, nananampalataya, na kami po yung kakaroon ng bahagi sa inyo pong gawain, na kayo po ang tatawag. Salamat po, Ama, sa mga nakasama po, sina Brother Lansmart, Brother Vincent. Salamat sa kanilang buhay, sa kanilang pagpapagal. Dalangin ko po na sila po ay ihatid mo po sa Cebu na maayos at ligtas. Sigawan mo po sa kanila ang inyong pong divine protection. Ingatan mo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Pwede na po ba po? So, yan po, sina Brother Lansmart at Brother Vincent. Padalawang beses na po natin silang nakasama dito. At I think ang una ay nung anniversary po ng Lemery. So, nung month of December na yun. So, at nagamit ang kanilang sasakyan papunta sa Lemery. So, yun po yun. And then, pangalawa po ngayon, na sila po ay nakasama natin ngayong prayer meeting. So, hindi ko rin po ina-expect na sila makakasama ngayon, na sila atin dito. Talaga napaka-spiritual. Bakit? Sa bawat araw, talagang paghayo at napaka-spiritual. Bakit? Umattend na sila ng prayer meeting sa kabilang church, doon kina Pastor Edmond, at ngayon, umattend pa rin dito. So, makikita natin, talagang hindi nagsasawa sa salita ng Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Laging may pananabik na makinig ng salita ng Diyos at excited na mangaral, magbahagi ng kaligtasan. Pero ito, from Cebu, na talagang hindi iniisip ang mapalayo sa asawa, anak, o sa mga mahal sa buhay. Magamit lamang sa ministry. At ang title po ng mensahe ngayong gabi ay The Ministry. At talagang sina Brother Lansmart na ito, Brother Vincent, buwan ang binibilang or baka nga taon ang binibilang bago makabalik ng Cebu. Kasi minsan nakakarating sila ng Mindanao. So makikita natin, mahalaga sa kanila ang ministry. Marami ng pinagdaanan, marami ng pagsubok ang dumaan sa kanila, pero hindi sila napagod. Kahit mainit, di ba, hindi ko nakita sa kanila yung pagod. At talagang hindi ko nakita sa kanila na sila yung nagsasawa. So, ito yung mensahe sa ating ngayong gabi. So, hindi ko ito pinili na ito ang maging mensahe para i-broadcast ko sila. No. So, ito yung leading ng Holy Spirit. Sapagkat sa tunay lamang po, ay talagang mahirap gumawa ng mensahe. So yun po, the ministry, sapagkat sinabi nga po dito sa verse 1, therefore seeing we have this ministry. So this ministry, as we have received mercy, we faint not. So the ministry. So according to the Bible, the ministry, yung sa salita ng Diyos, ang ministry po, ito po yung soul winning. Soul winning. Sapagkat sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself, but by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So, ministry of reconciliation, ito nga po, yung pag-aakay ng kaluluwa o yung soul winning, sapagkat kapag ito ay nagbahagi ng salita ng Diyos, ibinahagi mo ang kaligtasan, ibinahagi mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, reconciliation na ang taong makasalanan, na ang taong itong taong ito'y lost sinner, so napapanumbalik sa Diyos. Kaya reconciliation, nagkakaroon ng pakikipagkasundo. Kaya ang
Ayon sa Bible, sa salita ng Diyos, ang ministry ay soul winning. At sabi pa nga po dito sa verse 19, to wit that God was in Christ, reconciling the world. So reconciling the world, ipinagkakasundo ang mundo o ang mga tao, di ba, unto himself sa kanyang sarili, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So ipinagkatiwala sa ating yung ministry, yung salita ng pakikipagkasundo. So yun po ang ministry. Ganun pa man, we consider also that you being a choir member, kung ikaw ay kasali sa choir, we also consider that is ministry. Why? Sapagkat ano ba yung ating naawit sa choir? Ano ba yung naawit natin ng mga awiting mga Diyos? Na yung awiting yun, kung talagang ating unawain, talagang nandoon yung pag-i-encourage sa mga tao na makilala ang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Nandoon sa ating mga inaawit din doon sa natin, na talagang kung paano itinuturo doon sa awiting yun, yung kaligtasan. Kaya talagang ang pag-awit, yung pagiging member ng choir, that is also ministry. At kapag ikaw ay choir member, siyempre magtataka sa iyo yung mga unbeliever mong kaibigan. Uy, ano bang ibig sabihin ng inawit mo? Magtatanong yan minsan sa iyo. Or minsan, habang sila'y nakikinig, na yung awiting iyon ay nangungusap na sa kanila. Kaya we consider also that being a choir member, singing in the church, that is also ministry. Tracts distribution. Namimigay ka lang ng tracts. That is also ministry. Sapagkat, minsan ko nang sinabi sa inyo, marami na ako narinig na patutuo sa pamimigay lamang ng tracts, kahit isang bata lamang. So talagang dito sa ministry, hindi natin pinag-uusapan ano yung natapos mo, ano yung napag-aralan mo. Hindi natin pinag-uusapan dito kung ikaw bagay may kakayanan o wala, mayaman ka ba o mahirap. So trust distribution, pwede nating magawa lahat iyon. Kahit ano pa yung status mo sa buhay. At sa trust distribution, ay meron nga pong naliligtas. Kaya that is also ministry. Kaya nga, prayer ko, sinasabi ko sa inyo, sana ang bawat member may dala-dalang trust, pero walang kumuha ng trust doon sa ating dagayan. Na sana, kung ikaw man ay estudyante, diba? Ikaw man ay nagtatricycle, nagtatrabaho, may dala kang trust at ibibigay mo. So, sapagkat minsan ko na sinabi sa inyo, yung from Malaysia, na sabi nga doon sa Lanoma, naabutan lang yun ng isang bata ng trust. Binasa at tinawagan yung contact number doon, Pastor, I want to know Jesus. Kaya that is also ministry. Prayer meeting. Ito ba'y ministry? Yes. We consider also that this is a ministry. Bakit? Kasi kung tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, hindi naman natin pwedeng gawin lamang isang bagay without prayer. Kaya ito po prayer meeting dito ay pag-pray natin ang ating mga mahal sa buhay na sila ay maligtas. Hindi naman po pwede basta lamang tayo mag-share ng Word of God, ng kaligtasan, without prayer. So wala tayo magiging kapangyarihan, hindi tayo magiging powerful kung hindi natin sasamahan ng prayer. Kaya ito po, prayer meeting, this is also ministry. Kaya dapat, kung ikaw ay nandito sa prayer meeting, hindi lamang mga material na bagay ang ating hilingin. Walang masama sa material na bagay. Pero sana maging spiritual po tayo. Spiritual. Na talagang hinihiling natin, maligtas si ganito, si ganito. So, lagi nating isasama sa prayer upang talagang ilusin sila ng ating Diyos. So, yun po. And then, ano pa ang ministry? So, yung good testimony. That is also ministry. Ang pagkakaroon natin ng good testimony. Bakit? Kasi hindi ka pa nagsasalita sa tao, nakita ng tao ang pagbabago mo, nakita ng iyong mahal sa buhay ang iyong pagbabago, so may encourage sila. Kaya ang pagkakaroon ng good testimony,
Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, sabi po dito, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost." So kung talagang tinanggap mo si Kristo, yung ebanghelyo ni Kristo, na si Kristo yung namatay, nalibing muli ng buhay, dapat makita sa iyo sa ating buhay. So ingatan natin na tayo magkaroon ng good testimony. Sapagkat kapag nakita yan ng tao sa iyo, hindi ka pa nagsasalita, baka sabihin na sa iyo sa isang araw, "Brad, sis, sama nga ako sa iyo." Magugulat ka na lamang. Sasama yan, magsasabi yan sa iyo. Bakit? Nakita ang iyong good testimony. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, mag-ingat tayo sa ating patotoo, sa ating testimony. So ngayon po, the ministry, verse 1. "Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not." Una, we need to accept this ministry. Accept with gladness. So tayo po'y inilalagay sa ministry ng ating Diyos. Kaya tanggapin po natin to na may kagalakan, hindi parang, "Bakit ako sasali dyan sa choir? Busy na nga ako, sasali ba ako? Dadagdagan ko pa ba? Ano ba, mapapala ko dyan sa trust distribution? Meron ba pera dyan?" So, tanggapin po natin ang mga ministry nito with gladness. Okay? Na tayo dapat masaya na inilalagay tayo ng Panginoon sa ministry. Huwag nating isipin ito'y pabigat, huwag nating isipin na ito ay mahirap. O, nandyan po si Brother Smart, Brother Vincent. Talagang sakripisyo at masaya. Diba? Excited na nga umuwi eh. So, ilang araw na lang, parang pakiramdam ni Brother Smart, humahaba pa, tumatagal pa. Pero nakangiti pa rin po yan. Humaharap yan sa mga tao, masaya yan. Nakikipag-usap sa mga teacher, sa mga estudyante, masaya yan kahit makukulit na yung mga estudyante. Diba? So, si Brother Vincent, kahit malayo, delikado, masaya pa rin ang nagdadrive ng L3. So, tinanggap ang ministry kahit mapalayo sa mga mahal sa buhay na mayroong kagalakan, hindi nagsabi, "Ba't ako?" Diba? Pastor Ked, ba't ako? Baka naman pwede iba na lang. O, diba? So, yun po mga kapatid, mga minamahal, accept the ministry with gladness. Tanggapin natin to na may kagalakan. Kung may practice ng choir, may prayer meeting, pumunta tayo dito sa church na masaya. That is our ministry. Hindi ito pabigat. Kasi nga po, tinan nyo po, ano nangyari dito kay Pablo? Tinan nyo po yung verse 8. "We are troubled." So bakit? Dahil nasa ministry. "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair." Madali pa nga ang ating sitwasyon natin ngayon, di ba? Yung ating sitwasyon ngayon, hindi natin may kukumpare doon sa kanilang panahon, doon sa kanilang lugar. Dito hindi tayo inuusig. Dito hindi tayo ipukulong. Ay nung panahon ni Pablo, kamatayan ang kapalit. Yung paglilingkod, yung ikaw ay nasa ministry. Verse 9. So, nabasa ko na verse 9, di ba? Then, tinan po natin ang Acts 20:24. Tinan nyo po yung Acts 20:24. So, talagang masaya si Pablo na tinanggap ang ministry na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ng Panginoon Jesus with joy. 24, sabi po dito, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself." So hindi niya inaring mahalaga ang kanyang sarili so that I might finish my course, matapos ko lamang ang aking takbuhin with joy. Kaya kung inilalagay tayo, halimbawa, magpapasalamat tayo dito, hindi dapat din masaya. Dapat with joy. Di ba? So kung tayo ay talagang nilalagay sa pagiging song leader, tanggapin natin with joy. So inilagay tayo sa pagpapiano, tanggapin natin with joy.
So tayo ay niyakap sa soul winning, tanggapin natin with joy. So, with joy. So, yan po, inilalagay tayo ng Panginoon sa ministry na hindi naman tayo karapat-dapat. Karapat-dapat ba tayo? Di ba hindi? Dami nating pagkukulang, dami nating kasalanan. It is a privilege. Ito ay pribilehiyo. So, yun po, accept the ministry with gladness. Tanggapin natin to na may kagalakan. So, yun po yung una. Pangalawa, balikan natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 2. Sabi po ng verse 2, mga kapatid, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestations of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So tinanggap po yung ministry. Kung tinanggap natin ang ministry, mga kapatid, abide in the ministry with honesty. Hindi naman po pwedeng tayo po ay nagpapaawit dito or hindi naman pwede tayo nagsosurveying, nagpipreach, nangangaral, di ba? Na mayroon tayong pagsisinungaling. Dapat ang buhay natin ay honest, may katapatan, na talagang maayos ang ating patutuo, maganda ang ating patutuo, na wala tayong ginagawang mga pailalim ng mga kasalanan. So, abide in the ministry with honesty, sapagkat hindi tayo magiging effective kung mayroon tayong mga itinatagong kasalanan. Oo, may tatago natin sa ating kapwa, pero sa Diyos ay hindi. Kaya mga kapatid, abide with honesty. Sapagkat, nandito ka. Let's say for example, maawit sa choir every Sunday. Tapos from Monday to Saturday, ang naawit natin ay worldly. Di ba? So, we are serving to Master. We are serving to Master. Pagka ganun ang ating sitwasyon, linggo lamang ba tayo aawit ng awiting mga Diyos? So, ibig sabihin po, dapat talaga sa ating buhay, daily ang ating inaawit. Kung hindi man daily, huwag tayo mapakinggang umaawit ng worldly music. Kasi talagang bad testimony po yun. Wala tayong pagkakaiba. Kaya, kung dito sa ministry, every Sunday, napakaganda ng ating suot, di ba? So, kapag tayo lumabas, pumunta sa ibang lugar, dapat decent din. So, kasi tayo ay nasa ministry. Nilagay tayo, Acts 9:15. Tinan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 9, verse 15. So, manatili tayo, kung tayo mananatili sa ministry, gagampanan natin ang ministry with honesty. So, Acts chapter 9, verse 15. Anong sabi po ng Bible sa verse 15? But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel. Tayo po ay nilagay dito ng Panginoon sa ministry. We are chosen vessel. Ibig sabihin talaga, sisidlan. Dapat ang isang sisidlan ay malinis. Namumuhay na may kalinisan o kabanalan, may kaayusan. So, chosen vessel po tayo. Kasi hindi talaga tayo magiging kagamit-gamit kung tayo mananatili pa rin sa kasalanan. So, sabi dito, unto me to bear my name. So, pangalan ng Panginoong Jesus ang ating dinadala. Hindi na yung ating pangalan. Nakakayang sasabihin natin Kristiyano tayo. Tapos pagdating diyan sa labas, tayo nagmumura. Kristiyano tayo, tapos pagdating diyan sa labas, nagbibisyo tayo. Tayo bibili ng alak, sigarilyo, tataya tayo sa scatter. Diba? Nag-vape. So, mahirap yun. Dinadala natin ngayon ang pangalan ng Panginoong Jesus. To bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, ito, ginawa kong illustrations kahapon. Yung math. Ito po math. Negative 5 times positive 5. Brother Edwin, anong sagot? 5
Okay, tama. Magaling ka sa math. Magaling din ako sa math eh. Okay? Magaling ako sa merienda, almusal, tanghali at hapunan. Okay? So, like, and then, negative 5 times positive 6. Anak, negative 30. Okay. So, tama pa rin. So, yung negative kasi, nire-represent yung negative attitude natin or yung ating mga bad doings. So, yun yung negative. And then, yung positive, yun naman ang ating mga mabubuting ugali. So, makikita nyo doon, kahit tumaas yung positive side, di ba? So, ibig sabihin, kahit marami nagagawa mong kabutihan, pero hindi mo pa rin binibitawan ang mga masasama mong ginagawa. So, makikita pa rin sa'yo ng tao ay yung negative. Parang itong kasabihan, sa 10 mong ginawang mabuti, once na nagkasala, gumawa ng isang mali, tapon lahat yung ginawa mong mabuti. Kaya ganun din po sa buhay natin. Ingatan natin ang ating pagtutoo. So mga kapatid, mga minamahal, accept the ministry with gladness, abide in the ministry with honesty. Kung tayo ay magpapagamit, dapat maging maayos ang ating pag-uugali. Maging tapat tayo sa Diyos. Ingatan natin ang ating pagtutoo sapagkat hindi tayo magiging effective kung mayroon tayong mga kasalanang ginagawa. Then, last, verse 1. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received. So mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1, verse 12, tignan niyo po niyo pong Bible sa 1 Timothy chapter 1, verse 12. So hindi ko alam kung ano yung sinagot ni na Brother Vincent, ni Brother Lensmark. Doon sila ay sinabihan na, kayong pumunta ng Luzon sa Batangas. So hindi ko alam kung ano yung sinagot. Pero sinabi ni Pablo po dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 12. At ako hindi ko na matandaan kung ako baga ay nagpasalamat. So, next point, last point, appreciate the ministry with all your heart. So sabi po dito sa verse 12, and I thank Christ Jesus. So talagang masaya si Pablo, nagpasalamat diba? And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me. Alam niyo po, huwag natin sasabihin hindi natin kaya. Kaya yung madami kasing mga Christian ayaw sumali sa choir. Bakit? Hindi rin nila kaya. Diba? Pero sabi dito, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo talaga maging able. So sabi dito, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. So si Pablo, ibig sabihin, talagang hindi siya karapat-dapat. So talagang siya po ay ginagamit ng Panginoon, inilalagay ng Panginoon na binibigyan ng lakas ng kakayanan. Enable, di ba? For that He counted me faithful. So tayo inilalagay sa ministry, inaari tayong ganap, matuwid o tapat ng ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya kung tayo inilalagay sa ministry, magpasalamat tayo ng buong puso. Ang nais ng Diyos, siya ang gumamit sa atin kaysa tayo magamit ng kaaway. Kasi once na tayo nagamit ng kaaway, hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. Kaya it is a privilege na tayo nasa ministry, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So maaring sinabi ko sa iyo, Brad, sali ka sa choir. Ako yung instrumento lang. Hindi kita tinutulak. Diba? Instrumento lamang ako ng Diyos para ikaw ay mailagay sa ministry. Kung sinabi ko sa iyo, Brad, sama ka sa akin sa soul winning.
Hindi kita itinutulak, ako instrumento lamang ng Diyos. Kasi nga, it is a privilege, ipagpasalamat natin. So, nung ako ay bago mananampalataya sa Riverview Bible Baptist Church, lagi sabi ko rin sa sarili ko, ba't ako? Tinawag ako, Brad, sabi ni Pastor Sosa, ikaw ang closing prayer ka. Ba't ako? Tapos Brad, ikaw ang closing prayer, ikaw ang opening prayer. Ba't ako? Brad, sa Wednesday prayer meeting, ikaw ang MC. Ba't ako? Pero, lahat po yun ay sinunod ko. Sapagkat yung mga sinabing yun, Pastor, na talagang yun naman ay ministry sa gawain ng Panginoon. So, inarin ko yun na talagang yun yung kalooban ng Panginoon. So, hindi ko tinignan si Pastor Sosa na nag-utos sa akin na gawin ko to. So, hindi ko siya tinignan na hindi utos ni Pastor Sosa, kundi tinignan ko ang mga salitang iyon na iyon ay kalooban ng ating Diyos. Kaya, si Pastor, instrumento lamang. Kaya ako din po, kung sinabi ko sa inyo ganito, instrumento lamang po ako. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magpasalamat. Ipagpasalamat na tayo ay inilalagay sa ministry, hindi man tayo karapat-dapat. Okay, at sana tayo po ay mapagkatiwalaan. So sa pagtatapos, verse 17, tinan po natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mga kapatid, mga minamahal, maaaring may kahirapan, pero wag natin sasabihin hindi natin kaya. Don't say I can. Sapagkat kung may kahirapan man, ang sabi po ng Bible, it is light affliction. Light. So magaan. Sapagkat mas matindi nga po yung pinaghirapan o yung nangyari noon kina Pablo sa mga mananampalataya noon kaysa sa ngayon. Kaya itong mga, kung mayroong kahirapan ngayon, it is light affliction. And then, which is but for a moment, pangsamantala, pagdadaanan. Amen? So, hindi tayo laging mahihirapan, but for a moment, dadaan lamang natin yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't say I can't, don't say it's hard. Kung natin sasabihin mahirap, yung pagbibigay ng Bible tracts, kung sabihin hindi mo kaya kasi talagang sinasabi lagi ko sa mga missions conference, yung mga nagpapatuo, bata, ang nakapagbigay ng Bible tracts kung bakit ang taong yun ay nakakilala kay Kristo. So, kung ano man, kung ilang man siyang taon, so malinaw doon ay bata siya na hindi pa siya nakakaabot ng college or hindi siya professional. Kaya mga kapatid, sana maging hamon. Verse 11, tingnan po natin ang verse 11. 2 Corinthians chapter 4, verse 11. For we which live are already delivered unto death. Tingnan niyo ang buhay ni Pablo. Talagang sa bawat araw, sila ay delivered o dinadala sa kamatayan. Yun ang buhay noon. Kaya yung pag-attend ng Sunday na maghapon, hindi naman tayo mamamatay. Yung pag-attend ng prayer meeting, hindi rin naman tayo mamamatay. Kaya ito po'y pribileyo na binibigay sa atin. So yung pong buhay noon unto death for Jesus' sake, alang-alang sa Panginoong Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So hindi makikita sa atin si Kristo kung pababayaan natin ang ministry. Meron na po nakahandang mensahe. Title pa lang naman ang nakahanda. May binigay sa akin. Habang nandun kami sa Balete. Ang title ng mensahe this Sunday, Abortion are increasing. Ang alam natin abortion sa pagpapalaglag lang ng bata. Pero bakit yun ang title? Diba? Bakit abortion are increasing? Okay, so yun po yung title pa lang po yun, aaralin ko pa.
So yun po yung meeting sa akin this coming Sunday. Tunay po yun, talagang abortion. Sa ating panahon, talagang maraming nagpapalaglag. Okay? So, then, Philippians 4:13, sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So, kaya ministry, kung nilalagay tayo dito, huwag natin sasabihin mahirap o hindi natin kaya. Sapagkat magagawa natin ito sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas. So verse 16, 2 Corinthians chapter 4 verse 16, for which cause we faint. Opo, tayo tao. Talagang napapagod, nahihina. Pero asahan niyo po kung ikaw ay nasa ministry, patuloy kang bibigyan ng Diyos, ng Panginoon, ng lakas. Kung pinapagamit mo ang buhay mo sa ministry, pahahabain niya ng Panginoon. Yun po ang sigurado. Pahahabain niya ng Panginoon. And then sabi pa nga po dito, not but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So talagang nababago day by day. Binibigyan tayo ng lakas day by day. Kaya huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa na tayo ay nasa ministry. It is a privilege, kaya tuloy lang po, to God be the glory, tayo mituloy. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa lahat ng mga biyaya. Salamat sa ministry. Kayo po ang naglagay sa amin dito. Tunay na talagang sa aking buhay, maaaring lagi sinasabi sa akin pastor noon, Brad, ikaw muna mag-usher, ikaw ang offering prayer, ikaw ang MC. At ang lahat ng ito ay akin pong tinignan na ito yung kalooban mo po sa akin. At ngayon, hindi man po karapat-dapat, nandito ako sa iyong ministry. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. At nais ko po ngayon na talaga ang buhay na ito ay laging magamit sa iyong kalwalhatian. Dalangin ko na mga kapatiran talagang maging desire nila na sila po ay magamit sa ministry. Sapagkat ano man ang aming ginagawa dito, ano man ang aming paglilingkod na ginagawa para sa iyo, hindi ito mauwi sa walang kabuluhan. Our labor is not in vain. Salamat sa iyong mga salita. Naway talagang tingnan namin ang ministry, hindi isang pabigat, kundi ito po ay pribilehyo. At ito rin po ay nagsasabi na talagang mahal mo kami. Ayaw mo na kami magamit ng kaaway. Kaya sana patuloy po namin pahalagahan ang iyong gawain. Salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Patuloy na nakikinig ng iyong salita. Hindi nagsasawa na makinig ng iyong salita. Dalangin ko, pagpalain po ang kanilang buhay. Digin mo po ang kanilang mga panalangin. Umaasa at nananampalataya po kami na talagang patuloy mo po kaming sasamahan at gagabayan, titigin ang aming mga panalangin. At tunay na ang iyong mga anak kailanman ay hindi mo po pinabayaan. Hindi mo pinabayaan na sila po ay mamalimos. Salamat sa bawat biyaya. Salamat sa mga taong naliligtas, tumatanggap at nagpapagamit. Nawa, ikaw ang aming tingnan sa aming pong paglilingkod, hindi ang mga discouragement sa mundong ito. Patuloy po kayo, Ama, na magligtas sa bayang ito at sa buong mundo. Sapagkat tunay na malapit na ang pagbabalik ng aming Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, nawa kami po ay matagpuang tapat at naglilingkod ng buong puso. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po ay aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise.